Ano ba yung tamang pagfa-fast? Tamang fasting. If we are going to go into that, mayroon akong sinusunod. Okay. Ito yung para Ito. sa akin. Ito mga kapatid. Oo. Picture number 3 please, direct. Ipakita nga natin. Ito, paborito ko po ito eh. Siguro 4 times a week. 3 to 4 times a week, ginagawa ko po ito eh. Nakasanayan na lang. Ang huling kain ay alas 7 ng gabi. Matatapos akong kumain ng alas 7:30. Maglalakad-lakad ako ng 20 minutes after dinner. So hanggang alas 8 ng gabi. Kasama ko yung aking aso. And then, ang next meal ko, kinabukasan na. Instead na mag-almusal ako, brunch na ng alas 11. So if you're taking any medication, pwede namang inumin during the brunch time. So akala ng iba, magugutom ka kasi alas 11, yun yung almusal mo eh, no? Hindi po, pwede namang magmerienda ng alas 3 o alas 4 ng hapon. And then, dinner uli ng alas 7. So, 3 beses pa rin ang kain mo. Okay. Hindi, kasi parang nalilito yung mga kapatid natin. Sa dami na rin kasi ng lumalabas na klase ng pagda-diet. Ngayon kasi, ay yung fasting, talagang idinidikit na sa pagda-diet. Di ba, Doc? Okay. Yun yung ginagawa mo. Yung tamang fasting pa rin ay hindi to the point na talagang gugutumin. Kasi meron yung iba, magpa-fast sila isang araw, isang buong araw, or several days. So yan ay didepende dapat po sa edad at health condition. Correct. Sa health status ng inyong pangangatawan. Correct. Baka kasi makalala lang sa inyong Condition. Condition. Imagine if you're diabetic. And 2 days fasting ka o 3 days fasting. Eh di ba bagsak ang sugar mo, no? There is a reason kung bakit naipopromote ko yung intermittent fasting as we call it, no? Yung alas 7 ng gabi, huling kain, hanggang alas 11 ng umaga, unang kain. Ilang oras yun? 15 to 16. 15 to 16 hours? 15 to 16. That's ideal. That's the ideal. Ideal. Hindi ka manghihina niyan. Kasi yun yung panahon po na magpapahinga yung atay. Yung iyong atay. Sa kakadigest ng kung ano-ano pinapasok natin sa ating katawan. So kapag yung atay nakakapagpahinga, nagagawa niya, tinutunaw niya yung mga stored fat natin, stored energy natin, yung mga nasa bilbil nyo. So, gagamitin niya yon para sa enerhiya po ninyo. So, hindi kayo magugutom noon, hindi kayo mangangayayat noon. In fact, makakapagpahinga yung atay ninyo.